Pod Network Entertainment. Hello to everyone all over the world! Magkakasama na naman tayo sa isang gabing puno ng kwentuhan, tawanan at bardagulan this 2025. Ito pa rin ang Ganito kasi yan, powered by the Pod Network. At ako pa rin yung podcaster by day, cramming Atenista by night na going na sa panibagong hamon na dalang ng 2025. It's your boy, Jacob Makiling. At ako pa rin yung striving scholar ng Rizal na sa pagpunta natin sa panibagong taon ay going din tayo. Go sa mga panibagong hamon na siguradong kapahirap sa akin. Pero kaya natin to. Ako lang to, si Lance Adevada. Tama, Aja. Huh? Aja, I think. Aja. Kasi 'di ba? Actually ako din tinry ko na ring hindi gamitin yung podcaster by day cramming Atenista kasi sabi ko last time na kailangan hindi na ako makilala as a cramming Atenista. Last hurrah. Hurrah. Pero kamusta ka naman, Jacob? Actually nakapagpahinga ng Talaga? malala. Medyo hindi though kasi tuloy-tuloy pa rin yung org work kahit December and January. Ang daming naganap. But I'm super happy to enter 2025 on a good note. Sa akin naman, feeling ko ito na yung last break ko. Oo, totoo. Hindi kasi technically, I could choose to have that extended break after college. Oo. Pero last ko na to. Parang, it's quite eventful. Hindi? Pero parang at peace ako knowing na kahit ito yung huling pahinga. May break ka pa naman. Holy Week. Diyos ko naman, ilang linggo lang yun. Para lang yung walang pasok. Pero yung halos isang buwan, kumbaga, na pahinga in all. Parang at peace ako knowing na kahit pa paano napahinga talaga ako. And that's something na mamimiss ko. Mamimiss! That is okay. Ikaw ba, napahinga ka ba? Or talaga pinagod ka ng org work? Pinagod talaga ako. Bakit? Ng org work. This December. Kasi, ang dami namin pinaprepare kagaya ng mangyayari this February. So, watch out na lang kasi feeling ko ipapromote ko din yan dito sa GKY. So, kumusta naman ang tingin mo sa pagsisimula natin ng bagong taon? Paano ba natin to gustong simulan para sa ating podcast? Actually, napapaisip ako kasi nung ginawa natin yung first going 2023 natin, yung first going episode natin, we were online. second year. And we were just talking about how things will go after the election. Tapos ngayon midterm election na. Talaga ba? Parang hindi ba? Yeah. Kakatapos lang ng okay. We were thinking how what we were going through under Marcos presidency. But now we are on our going 3 years na. 2025. 3 years na. Now after everything, eto na tayo as seniors. So, paano ba tayo ngayon? Paano mo nina-navigate yung last 4 months mo? Sa akin, parang malaking sampal yung reality na yan ng break. Kasi parang na-realize ko na, yun nga, for more than 16 years of my life, I have been studying. Parang, I have now come to reach that point na I will no longer study. I will be no longer validated by my grades or the scores that I have. And I am challenged to see myself on how can I thrive and navigate in the real world. So parang yung ganong klaseng realization, yun yung sa akin na lalo sa last 4 or 6 months nga na pagiging senior. So for reference, kami ni Jacob, start na semester namin January 15. End namin April katapusan. 20 something. Oo. Kasi mas maaga yung finals for seniors. So we have that 1 month buffer na May for clearances and all. Actually, almost 2 months if you would say. Kasi June 20 to 22 ang graduation namin. Yeah. So, ang lapit na. Totoo, like, unti na lang talaga. Unting-unti na lang. So, yung ganun na na parang sa akin ang mindset ko, sulitin ko na lang yung natitira kong buwan. Ang dami ko pang gustong gawin, na, siyempre sa org, siyempre sa ACADS, thesis. Pero yung may ginawa akong bucket list na mga things that I would do before I graduate, na siguro yun yung pagtutuunan ko ng pansin para ma-fill in na. Ikaw ba? Anong feeling mo na para kang nasa teleserye na 6 months or 4 months? Actually, ang bilis Depende na sa lang. Ang bilis. Kasi actually at this point, this early,
naghanap na ako ng kapalit. Kapalit? EB. TVH. Successor. Kasi parang, di ba yun yung ano natin, yung kailangan natin ensure na merong papalit na sa atin next year. So, parang, dun ko na feel na, oh my God, ang bilis lang nung year na to. Na, we thought na going through 4th year would be what a journey. But this is a journey na ang bilis. Totoo. Oo. And I'm super duper happy na na-balance ko naman siya. Nabaliw ako ng konti, pero masasabi ko namang na-manage ko silang lahat na nag-GKY ako habang nagka-Kite EB, habang nagsasanggo PST, habang nina-navigate na magkaroon ng oras for your friends and family and self. Siguro, ang weird lang na ito na yung last. Pero siguro it doesn't feel weird kasi Bakit? Siguro yung concept of working is already there na. Pero iba pa rin yung work as student and work as work. No, I mean, we do this. But we have ACADS eh. Yeah, pero parang this is kinda, parang in the past few years kasi, parang natatak na sa atin yung pagiging somehow working students. Na kumikita tayo. So, parang namamanage na natin. Like, kunwari, Bianca, na Gets. you're already doing what you want to do while studying. So, parang, it kinda allows you to thrive. Then, siguro, letting go na lang in terms of what the Ateneo life was. What college was? Yeah. Na parang, ito siguro yung letting go of what was the routine. Wow. Kasi, for the longest time, parang we're kinda used na, okay, papasok tayo. For example, Monday, Thursday, papasok tayo 9:30. Afternoon, lunch tayo with these friends. Tapos parang, afternoon, kung walang class, maghanap tayo ng way to bond or parang to enjoy life or to kinda appease ourselves. But parang, it kind of reminds me na I need to cherish the remaining times left with the people around me. Kasi, it's not every day that we will see each other again. Like, kunwari, si Lance, na-realize ko na even if we will do GKY kung ano man, in Far and Beyond. or if we do GKY, I don't wanna assume basta Far and Beyond. It's not like school na magkikita kami every now and then. Na parang, kahit sabihin nating nagkikita tayo pag recording and somewhat, whatever, parang alam mo nandyan lang sa kabilang dulo ng lot ng property lang sa na tabi-tabi, to. kumaga. Oo, na parang tipong, Lance, saan ka? Ganyan, or whatever. It kinda reminds me na there's a possibility na parang, for example, let's say I'm in QC. You're in the other side of Metro Manila. You're in Pasig, you're in BGC, or wherever. So, parang for me... Or baka ikaw, nasa South. Oo. Parang there's that possibility na we will be working on different worlds. Totoo. We will be navigating different circles. So, it's that getting used to the thought that your world or your routine wouldn't be the same after this. Kasi like, sige go. Kasi sa akin, yun yung gusto kong i-build on yung sasabihin mo dyan na yung sa routine na nakasanayan natin. Para kasi yung cycle ng GKY, it's almost the same since we were in second year. Na parang, dati nga, di ba, nag-aano pa kami sa campus, kaya, may studio na. Parang andali sa amin ni Jacob na magkaroon ng opportunities na makita, mag-catch up, magkasalubong, or mag-meet up for GKY, for work, or for non-work purposes. Na, yun, I think, mas mapag-uusapan namin ito at mas sasampal sa amin yung realidad na yung routine nga na yun. It's something na kailangan naming i-accept na hindi na mauulit by this point by January 2026. Larang siguro papunta na kami sa grief acceptance stage sa mangyayari. Hindi lang din sa GKY but also as seniors and also as someone din na nagtatrive sa org nila. I think medyo hindi mahihirapan. Umiyak to si Jacob. Umiyak ka ba? Hala.
Hala siya! Na parang, may, yung sa org, GKY, college and all, na nag-thrive kami, nabuhay kami sa lahat ng sulok ng Ateneo for 4 years. And to think na, eto na, hindi pa sa akin fully nag-sink in, sa kanya siguro nag-sink in na, yung reality na yon mahirap isipin. Pero, ano siya? Mahirap magpaalam. And nandun na, siguro papunta na rin tayo sa part na ang daming uncertainty ng year na to, I would say. I would describe 2025 as something that I'm not really sure of. Because we will have different worlds. I would have my own world. He will have his own world. Lahat ng parang nakasama namin sa college, one way or another, parang malabong magkakasama ulit in that same ecosystem in college and all. Malay natin si Jacob nasa Batangas o kaya sa Zambales, tas ako nasa QC lang, sa Rizal. Na, pinapatawa lang kita. Na, yung mga ganun na possibilities na baka mamaya makita natin si Jacob nasa Amerika na, ganun. Or somewhere else. Tas ako, nakita nyo ako sa TV, ganyan na. Ang hirap, i-navigate. Kaya for me, ang mantra ng year na to ay uncertainty because we are writing a blank new chapter ahead of us. Kaya mo na ba? Um, it's emotional, super. Kasi everything has been parang even in college, like every year might be different, pero it's always one step difficult, one step whatever, one step getting there. Pero it's never, oh, this year we're removing this from you. We're removing this part of you. So it kind of dawns on me. But yeah, parang Mm. I'm excited by Mm. what's in store. But I'm also scared about it. Mm-mm. Kasi ang daming uncertain. And parang kasi in the past, despite the uncertainty, the people we cling on to are the people around us. So siguro not having them around anymore is one of the hardest parts of it also. Parang for example, kami ni Lance, like, how will we navigate GKY post-college? Di ko alam. Honestly. Yeah. And I don't wanna, kaya if Lance doesn't notice, I never bring up post college. Mm. Everything stops at May. Or June. Lagay mo Yeah, na I June. never, if you notice, there wasn't any. But we need to talk about it. Yeah, I know. And I know it will be a very, Oh, yun na naman. Oh. it will be a very tough conversation. But, I'm excited to grow after this era. Okay. Siguro kasi, GKY witnessed my, it's been 5 Oh. years. Sa'yo 5 years, no? Yeah, it's been 5 years for me, GKY. Sa akin, turning 3. Yeah, turning 3. And parang still, it's part of your second year, it's part of your, actually, a big part pa rin of your second year. Kasi it's not, Oh. yeah, we started like October, September. Yeah. So, it's a big part of our college lives. To the point na, nasa, ko siya, nasa yearbook picture ko siya. Yung yearbook photo ko, sabi ko kay Jacob na hiniram ko yung, di ba yung ginagamit natin na, yung ganon, yung pag sa script. Parang pinadala niya pa sa akin yung Bailala Move the night before. Kasi iniisip ko, ano ba yung, how was I defined when I was in college? And I think GKY defined me when I was in college. And that's something that I will look back upon. And kaya alam ko din naman na nandito tayo ngayon, nandito ko ngayon. Ano siya? Na, ayun. And yung ganong motivation knowing na even if kung ano mamayari, but kung tumanda man na ako lahat, yun yung babalikan ko. Na malaman kahit yung mga magiging anak ko, papakinggan niya, putang ina yung tatay ko nasa GKYO. Ay putya, may podcast pala yung tatay ko, yung tito namin. Ano kaya pinagsasasabi nito nung 21 years old siya? It's something that will be a part. And, gusto mo bang magtuloy ka? Gusto mo bang... Yeah, I'm naman. Kaya mo ba? Kasi naisip ko.
I'm just talking about 2025 is really emotional lang for me talaga. I'm excited. Pero, siguro for me, it's just that GKY has been a huge part of me. Oh. And the uncertainty of where GKY is what also scares me. Because, siguro, in an ideal world, I want to continue GKY. I want GKY to always be I there. think GKY will. GKY will always be there. GKY will always be. I feel like GKY grows with me, with Close with us. us. Siguro I can't predict if it's on the same level as it used to be, but I believe in what GKY does. So, kaya delikado na sinimulan natin to sa GKY and senior year kasi sabi ko, it's our choice as well. Pero it's a difficult year. It's a difficult year. Kaya sabi ko, I feel like there will be a lot of recordings this year or mga episodes na you'll see me be very emotional or see me at my most genuine, authentic. I feel like I never cried in recordings. Sigurado ka. There was one. Sigurado ka. Yeah. Hindi No. lang isang beses yan. But yeah. I feel like but this year is just my is my goodbye to that self. Oh. So I feel like this year will be a total year of moving on from that era. Yes. Because that era is something I'm proud of, but we also have to grow out of it. Ang dali kasi mag-move on from your senior high self. Hindi kasi may pandemic. Oh, kasi it was online. Kasi parang TBH, I was ready to let go of that era. Hindi ko alam bakit. I was never given the opportunity to even have the best of it. Siguro, yeah. That was also part of it na parang everything stopped and there wasn't really that much opportunity to reflect on it. Kasi hindi mo alam kung buhay pa yung mga batchmates mo in 6 months So, eto, parang mas lalong nagsisink in na, oy, bye-bye, see you soon. Tapos parang the idea lang, parang when everyone talks about it na, oy, next month, kunwari, month after graduation, magkikita pa kayo twice a month. Tapos nagiging once. Tapos nagiging every 3 months. Marami ng mga Thunders na nag-guest sa atin na nag-prepare sa atin sa ganitong era. Joke lang. Yeah. Gano'n sa Thunders. Pero yun, sa akin, yung unpredictability. Yun nga, naging emotional and all. Parang, as I see it nga, na, ewan ko, parang sa akin, yun nga, yung nasa theme na tayo na moving on and letting go. Ako, excited ako on how will I define myself next. And how will I also bring GKY from that definition of myself na i-define ko pa this year. Kasi, remarkable yung journey niya in a way na I would be proud to put GKY in my resume. Na it's something that hindi lahat nabibigyan ng pagkakataon. Hindi lahat nagda-thrive dito. But nagawa namin. Nagawa namin for almost 3 years na. Magda 3 years na. Hey, his name is Chico Garcia. And his name is Gino Killiamore. And together, we are Only Fun. That's right, for only $12 a month. But if you're willing to pay, why not? No, we're from a podcast that talks about movies, TV shows. Basically, we do reviews of K-dramas, whatever really. Whatever is on streaming, whatever is on cinemas. We also get to occasionally interview celebrities, actors, directors, and of course infused with our own witty brand of humor and slice of life. Wow. I guess we don't infuse a lot. Check it out. Siguro baka pwedeng bago tayo ulit mag-reflect sa GKY, bago din tayo sa kung ano ba yung mga sigurado tayo. Siguro dun tayo sa manghula muna tayo. Oo. Okay lang? Maghuhula muna tayo. So,
Parang ayokong maglagay muna ng politics. Talaga? Kasi Oo. baka mamaya, sa habang nire-record natin to, may nangyari na eh. Oo, Mahirap nangyari na siya eh. So, Oo. siguro yung election pwede pa siguro. Yeah. Pero siguro, sige, mga tagtatlo tayo na mga bagay na mangyayari sa atin. Sige, ako first of the list. Gagraduate kami ni Jacob both with flying colors. Yes, hopefully. Pressure ka Please. ba? Hindi. Or medyo confident ka? Ako confident ako on one tier. The other tier is I'm not sure. Depende sa grades ko, pero hopefully, the best. Ako, I did what I did and I'm proud of where I ended. Sino ba nagsabi na kailangan? Yeah. Ano sa'yo? Siguro, ang prediction ko self or news? Ikaw bahala, self-news or... Sige, hindi. News, tas... Nagulat nga ako na nag-ano kay... Ay, well, kasi gagraduate naman talaga tayo, so predicted okay, na yan. sige. News. I believe na ang... Personal news, Personal. Ano pa? Magkaka-something si Jacob. Yun na yung... bigyan mo na ako ng Bigyan mo na ako ng isang extra. Anong isang extra? Extra prediction, 2025 will be Jacob's year. Hoy! For relationships in whatever form it may be. Let's see. Pinipressure ko na siya, opo. Pero nararamdaman ko na. Okay, let's see. First one na. First news. Ikaw ba? Oh. Okay, I feel like the shake-up will cause some divide and this will open up. I'm not sure if this will open up space for the opposition, but I know at least one opposition will make it. Sa ano? Yeah, I feel like Third, one fourth. opposition will make it on the 12th. Sa akin, I would say na mostly traditional bets. Yung mga trapo nga. Pero there is space in the House of Representatives. And baka pwedeng the movement or third force from those two warring forces will come from after the elections. Yeah. Hindi sila yung magkakalaban sa 2028. May lalaban sa kanila. Oh. Okay. For my second prediction, I feel like a lot of new team ups. I know. Because of the resurgence of classic team ups in 2024, I feel like it's a year of reunions. Reunion ng? Like, reunion of people who teamed up. Ano ba ito? Politics ba ito o showbiz? I'm mixing everything. Like, reunion ng team ups. So, for example, let's say, diba the success of Kath Den, Josh Gia will open up more spaces for former pairs to work together. Si Jolina tsaka si Marvin may lalabas. That's 2025 as well. May, sa akin, ang ko ay, merong magiging couple na kasing level ni Ding Dong and Marian. Oh. Parang, parang magbubuo silang family. And I would predict that manggagaling yun sa current roster ng love teams. Oh? Ewan ko lang. Hula ko lang. Ako sa roster, parang wala akong nakikita. Mali mo. Okay. Na parang gano'n na first family vibe. Or may ikakasal sa current roster ng love teams. Okay. I feel like in terms of news, ang hirap ng predictions. Trump. The thing is, there's nothing predictable about the man. Yes. Like, TBH, the more predictable one's BBM. Okay. This is my prediction. My third prediction. Second mo na. Second. No, I gave two. Hindi one political. Okay. Oo. And then yung third, sa sarili na lang natin. Sa sarili ko, prediction ko ay what I'll do after college is still in line with everything I have been doing. Sana. Lifestyle show, please. Thank you po. Sa akin, well, ang manifestation ko muna ay, sinabi ko din sa'yo, magkakatrabaho ako before June 30, 2025.
That's my goal. Parang at least secure a job before graduating. That job, that career, unknown pa. But yes, I will tell stories siguro. Sana doon sa nagka-tribe ako, talagang nakita ko na dito talaga ako mag-grow. Kasi kailangan ko na rin isipin yan. Ako, Kung predict ka pa, pangatlo mo na yun, Dok. hindi, I'll build upon mine. I hope manifest to be able. I feel like we both are in the same direction telling stories. Yeah, pero iba kasi But story we're mo sa different. story ko. Yeah, we're different stories. I hope to go back to where I was. Showtime? No, I hope I've been I've been speaking stories. Oh. I feel like there might be a chance I'll go back to writing stories. Next admin ng Fashion Police. Hi! I don't know what that direction is, but I once found that love Score Sagin, score Makiling. I found that love once sorry. and I really enjoyed it. Hmm. Siguro it just felt like work to me. I'm hoping for a chance to do it in the sense that I'm enjoying it. Siguro last manifestation ko na. By this year, pag natapos tong 2025, sana nandun ako sa posisyon na kaya ko na. And like nakakaluwag financially na I would get to have the things, do the things, give the things that I would have wanted to give to others. Yun, manifestation. Manifestation. Pwedeng love life na yan, ha? Ako na nag-manifest. I hope that whatever happens, everything is done with love. Ayan. And with that, parang may predictions na. Nakapag-reflect na. And I think 2025 is the year of uncertainty. Pero what are things that you are certain about for this year? After 5 years, alis ako ng college na. Yun yung certain ako. Ikaw ba? Ano yung mo na? Gagraduate ako. Makakapagtapos ako with like, yung ano naman. Siguro what is certain is I know that I will end this year as someone that maximize every single opportunity in college. I'm someone that made sure that an impact is left, that change is made, and wherever I am, change is felt. Whatever I did, I had to do it for whatever reason it can be. And that's in my org side. In ACADS, whatever it is, I know that I did my best and I know that I made my own choices. And I'm happy na alam mo, ito yung first time na more than na may klase tayong magkasama again after 2 years. Talaga ba 2 years? Yeah. We didn't have any classes. Oy, meron tayo ng junior year. What? 190. Oh. First sem. Second. Second ba? Oh. Yeah. Pero I mean, overall, in the last 3 sems, we only had 3 units together. This is the first time na in a single sem, we had more than 3. We had 6. So yeah. ACADS, I'm happy where I am. And I know that whatever it is, I am proud. And then, what is certain for work is that, okay, GKY will always be here. Sa akin sigurado ko na mahihirapan ako. Grabe siguro tong 2025. Isipin mo, senior, tas work and all. And then paano mo navigate your relationships and how you would keep them, how you would maintain them, and GKY also na how would you define it for this year. Mahirapan ako. Just like,
I've always been in the past years. So, from that assurance that it will get hard, parang sigurado din akong titibay ako at tutubo ako. Parang lalago ako from this experience na parang, parang, tawa. Kanina umiyak ka. Ngayon yung parang time for me na, eto na eh, college, my experience, my hardships, all of my life had prepared me to this point na I would get to chart that way forward for myself. Sigurado man ako sa ACAT, sigurado man ako sa org, and sa lahat. Parang sigurado ako i-wrap up ko to. I would give, sigurado kong ibibigay ko yung lahat ng makakaya ko para sa bagay na lagi kong gustong gawin, and that includes GKY. And from that assurance, I can also confidently say na in whatever form it may be, in whatever setup it will look like, in whatever content we will share, GKY will always be here. That's something na I think hindi man kami klaro parehas ni Jacob sa kung papaano, sa anong bagay, sa detalye. Ayun na, iyak na naman siya. Yay! Sigurado ko na nandyan ang GKY. Nandyan ang GKY. May dagdag pa pala akong certain. Hindi ako sure kung 2025 to. Pero certain naman ako na if anything, GKY will continue kasi alam kong bakit kailangan mag-continue. Bakit? Kasi ikaw pa magiging tito ng mga anak ko. Anong nun? Teka lang, te. Oo. Magpo-podcast ba tayo habang nag-aalaga tayo ng mga bata? Hindi, kailangan lang syempre, yung linong lens nyo. Hingan yun ng 500 habang nagre-recording kami pag wala na siya magawa, Pucha, parang dapat yung mga anak ko yung magpapahingi sa yan. Ay, hindi. I think, okay lang naman, pero minsan na ako magpapakita sa mga anak mo. Pucha. Oo. So, sigurado kami dun. And final word siguro as we go along 2025. What to expect from GKY 2025? Masasabi ko, there will be guests, there will be life, there will be love, and there will be laughs. And light. But all I can say is GKY will always be GKY, and we're excited to share and navigate through this new waters with you guys. I'm happy because masasabi ko na it is Podmates that witnessed the journey of Jacob and Lance in the last 3 years, 5 years. And I'm happy to share this new chapter with you guys. I hope na mag-continue pa yung pag-share ko ng kwento namin, at kwento ng iba't ibang tao sa inyo. And sana ito na maging trabaho ko. Please! GKY or as a podcaster or a host? Paano Let's see. I want to leave that as blank as possible para next year I can fully say what I want to manifest, kung totoo nga ba siya. But all I can say is I'm happy, and what I look forward to is to share every chapter of my life with you guys. Sa'kin, iyak na naman siya. Yay! Sa'kin, mag-expect kayo na may mga babalik na segment. May babalik guest! May mga babalik na guest, babalik na mga nakasama natin, babalik na segment, but at the same time, may mga bago din na dadating para sa podcast natin. May bago talaga. Oo. Na kailangan yung abangan. Yung mga ima-manifest nyo. Yung mga hiningi nyo. Hiningi nyo to, diba? Hindi. Dadating na. At marami pa kami pag-uusapan ni Jacob. Hindi pa namin nai-scrap lahat ng barrel sa friendship, sa love, sa kakalatan, sa topics, sa lahat. Lagi at laging may mapag-uusapan dito sa GKY. Sigurado ko dyan. At kung si Jacob man ay maging producer sa ABS o sa off the camera or on the camera, di natin alam. Pero siguro last thing is sigurado kami na whatever happens, magta-thrive kami sa pipiliin naming path. Para sa career namin, sa buhay namin after college, and magtutulungan kami on how can we make GKY thrive
or ano yung best option, best path for GKY as we go along with our own paths. Paano namin yung gagawin? Yun ang uncertain pa. Lastly, if there was anything I wanted to share of what to expect from GKY, is more honesty. You will see a GKY that's more raw, that's more honest, and that's more true. Because you will see us in our most genuine form. You'll see us in our most vulnerable, especially na, and I'm scared actually kasi 'di ba yung mga taong nagna-navigate ng work after college, parang tipong yung may parang conversations na this is not what I expected it to be and everything. Feeling ko maano din. Natatakot ako sa mga ganong episode natin, ha? Okay. Natatakot ako. Takot ka. Pero I know na parang it's something I'm proud to share with all of you and I'm happy to share with all of you wherever we go. And kung ano man, edi let's all be proud about. I'm actually at this point, I'm proud of where Lance is going na. And I know whatever Di ko alam sa pupunta eh. I mean, I know wherever you go, there is that Lance Arvada who's willing to go above and beyond for everything. And alam ko na it's someone na you'll be someone that will thrive. Thank you so much. Next year po, abangan nyo na lang ako, PBB. Huy! Nasa kalaban niya na si Fiang. Kaya huwag kayong mag-alala. Kung hindi ko alam kung saan ako pupunta, abangan nyo lang sa bahay ni Kuya. Tapos after nyon, abangan nyo na lang, interviewin ako ni Lance after ng Big Night. Ako na si MJ Felipe. As the big winner. Oo nga. Siguro sa akin, dagdag ko na lang na ibang Jacob at Lance po ang mapapanood sa pelikula. Hindi, pero totoo. Ibang Jacob at Lance yung mawitness nyo this year. Kaya sabi nga ni Jacob, magiging mas raw kami. Napipili namin yung raw. Nandun din syempre yung pagkakataon na hindi na kami rin kasi hindi nakilala nyo no 2022, 2023, 2024. Iba yung adulting Jacob. And hindi ko alam kung paano sila magkakaiba, pero baka mas makaka-relate tayo sa isa't isa. Baka mas magkakaramdaman tayo knowing na we have different struggles from now on. And I'm so proud. I'm so excited. To more raw and genuine experiences sa podcast. At para naman sa mga brands natin dyan, simulan na... Yun ng raw promotion. Simulan natin tong bagong taon na to with partnerships and collaborations. Email nyo kami sa tokasiyanpod@gmail.com. Sa pagsisimula ng taon na to, i-follow nyo po kami sa inyong social media platforms. It's at GKYPod on all social media platforms, LNCRVDA on Instagram. The Charles Jacob po, kung gusto nyo po akong i-book sa mga ganap ninyo. Hi gusto po! Gusto nyo booking kay Jacob, magpabook na kayo. At, wag nyo kakalimutan, follow nyo kami sa Spotify. Nag-release kami ng episodes every Saturday, 5 stars, hit yung notification bell. I-stream nyo naman yung mga past episodes sa amin ng 2024. Napakaraming opportunities, mga hinanda namin ng mga nakarataon para sa inyong lahat, sa mga bago and sa mga dati pa nating podmates. And kung for booking po ko, si Lance po for hire na po. Oh my God. Bakit? And yun, wag nating kakalimutan, we are starting 2025 with a year of uncertainty, but through it all, regardless of that uncertainty, we are certain, sigurado kami that we have each other's backs, and ano man mangyari, GKY will always be here. And ito pa rin ang Ganito Kasi Yan. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.